Hi, ako nga pala si AC at isa akong Health and Safety Officer na nakabase dito sa Pilipinas. Kung bago ka pa lamang sa channel ko, well, ang channel na ito ay para sa mga bago, veterano at interesado sa mundo ng health and safety. Ang channel na ito ay naglalayon na magpakalat ng impormasyon at kalaman para sa mundong ito. Kaya kung interesado ka, tara, samahan mo akong explore ang mundo ng health and safety. Let's go! Isa ka bang manager o kaya business owner or even a safety officer na nahihirapang kumuha ng suporta sa iyong management? Well, ang series na ito ay para sa iyo. Ngayong araw ay magsisimula ako na sa tingin ko isa sa pinaka-importanting topic na maaari kong i-share sa inyo. At ito ay ang isang complete guide on how to create a health and safety program na kung saan yung management nyo will approve, support, and implement. So, ready ka na ba? Let's go sa episode 1. Okay, may tanong ako. Ano kaya sa tingin niyo maaaring mangyari kung one day biglang may malalang aksidente na nangyari sa iyong lugar paggawaan? Maaari sigurong mag-pile up yung hospital bills o kaya magkaroon ng work stoppage order. Siyempre, kasunod dun, nandyan na si Dole investigation. Tapos, maaari pang mabalita ang iyong kumpanya na pinagtatrabahuhan. Ang malala dyan, sira ang reputasyon ng inyong kumpanyang pinagtatrabahuhan. Possible lawsuit. Lahat ng yan, nangyari lamang dahil sa isang malalang aksidente. Ang nakakalungkot lang dito, most of the companies think of it like this. Okay naman tayo eh. Wala pa namang na-aksidente sa lugar natin. Pero alam niyo yung totoo? Safety should not be reactive. Di pa pwedeng mag-a-act ka pag meron ng malalang nangyaring aksidente. It's about preventing the accident before it happened. Now, let's make this more clear. Safety is not an expense. It is an investment. When your workplace is safe, you have confident employees. Mababa ang absenteeism. Mababa ang downtime. Mas produktibo ang mga manggagawa. At syempre, mas maganda ang reputasyon ng kumpanya. At alam mo pa yung pinaka-importante dito, kung merong safety sa iyong lugar pagawaan, pinoprotektahan mo ang buhay ng iyong mga manggagawa. Yun. Okay. Sa totoo lang, ang realidad ng mundo ay ganito. Yung mga kumpanya, hindi yan nag-fail kasi masyadong mahal ang safety. Nagfe-fail siya dahil merong mga aksidente na hindi nila pinaghandaan. Sad, no? Kasi isang malaking aksidente, maaaring mag-cost siya agad into 100,000 or million of expenses. Maaari din mawalan ka ng kliyente. Magkaroon ka ng mga penalty fees. At syempre, masira ang reputasyon mo bilang isang kumpanya. At yung pinakamalala dyan, hindi ka na makapag-recover from it. Wala. Sarado ang kumpanya. Tataob ang bangka. Kaya, sa series na to, pag-uusapan natin ang step-by-step na paraan para magkaroon ka ng epektibo na health and safety program kung saan yung management susuportahan ka. Yung mga manggagawa, susundin ito at talagang applicable sa real life na senaryo. Walang complicated words, walang mga unnecessary documents. Just practical, real-world strategy that is based on actual experience of a health and safety officer. Are you excited? Ako din eh. So, kung seryoso ka na gusto mong maprotektahan ang business mo, ang trabaho mo, siyempre yung mga manggagawa dyan sa lugar pagawaan, siguraduhin mong naka-follow ka sa channel ko. I-click mo yung notification bell kasi ang plano ko is every week, every Friday ay makapag-upload ako ng video about this series. Konting preview lang sa susunod nating episode. Next Friday, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga legal requirements dito sa Pilipinas na dapat sundin ng inyong management. Ito yung mga must-have para maiwasan
yung penalties. Yun lang ang introduction natin. So be excited. Tandaan po natin, mag-ingat po tayo parati. Dahil ang kalusugan ang ating puhunan. Maraming pong salamat at mag-ingat po tayong lahat. Paalam!